Now, delivery riders in Metro Manila have begun receiving their 5,000 peso cash assistance from the Department of Social Welfare and Development, or DSWD. We now go to our mobile journalist Francis Rivera for the latest at one of the payout sites in Quezon City. Francis, kumusta ang distribution dyan? Angelo, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pups nating rider, no, itong mga delivery rider. Ito, nandito tayo sa entrance ng sa mga payout center dito yan sa may Quezon City Memorial Circle. At yung iba nga dito nakausap natin, talagang ilang oras pa bago makapasok dito mismo sa entrance dahil mahaba yung kailangang bono yung pila ng mga papunta pa lang na delivery rider, ano. Yung iba nga sa kanila madaling araw pa lang daw nakapila na dito at dito naman alas 5 pa lang ng umaga nagpapasok na sila para magpa-validate ng kanilang mga paper o yung mga requirement na kailangan, no, para makakuha ng ayuda. At isa rin sa mga nakita nating problema kanina yung sumasabay or hindi na inform yung mga MC taxi rider naman natin na pumila at pumunta pa dito, ano. Yun nga yung sabi nila, medyo sayang ang oras nila dahil hindi raw sila na-inform na dapat bukas o sa Sabado pa ang schedule nila, ano. At yun yung binabantayan naman ngayon ng LTFRB, lalong-lalo na yung mga wala sa master list ng pamimigay ng ayuda ngayong araw. Ko lang delivery riders ito, no? So, yung listahan, yung original list, saan ba nanggaling? Sa LGU or sa mga operators ng or app operators ng delivery riders? Yes, Jago, yung mga listahan galing dito sa hinihingi daw ng DSWD dito sa TNC o yung mga transport network company na naandito. Kaya yung mga wala dito yung mga wala sa master list pinapapunta sila dito. Ito yung pwesto nila. Kaya pinapapunta sila dito. So dito yung mga spot ng mga food, yung mga delivery transport company na naandito. So yung mga kadalasan ng mga naandito, yung mga pumipila dito sa spot na to, sila yung mga hindi kasama doon sa master list na meron ngayon dito sa pamimigay ng ayuda. At actually yung isa din sa nililinaw nila, no, na kahit kasi may mga rider tayo nakausap na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo at more than 3 pa yung kanilang delivery services na pinapasukan, iisa lang daw o iisa lang talaga ang makukuha o 5,000 lang ang makukuha nila sa araw na ito. Francis, may mga nakausap ka na ba dyan na isa sa mga kumuha na ng kanilang cash assistance, and nabanggit ba nila sa inyo kung paano ito makakatulong sa kanila, itong cash assistance na ito ng DSWD? Ito ba ipambibili nila ng gas o ipambibili ng pagkain? Yes, Angela, actually, halo-halo, ano, dahil yung gamit naman daw nila motor at kahit papaano talagang kaya pa naman makaawas dun sa mga kinikita nila, no, kahit mga ilang litro lang, pero ramdam daw kasi nila talaga yung bigat ng taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ano. Pero yun yan, no, hindi naman daw limitado itong 5,000 pesos para sa panggas lamang ng mga delivery rider, no. Isa sa mga nakausap natin, titipirin nga raw nila itong 5,000 makaabot lang ng isang hanggang linggo, no, para sa kanilang pangulam sa araw-araw. At ganun din, no, marami rin kasi tayo nakakausap dito na yung iba pambaon, ano, ng mga estudyante o yung mga anak nilang estudyante, at yung iba naman talagang panggastos na rin nila sa araw-araw dahil whole day na halos whole day na kasi sila bumabiyahe para lang talaga makakuha pa ng mas malaki-laking kita sa kanilang pagdi-deliver. Paano ba, pagkatapos nila kumuha ng cash assistance dyan, sila ba ay sasali dito sa malawakang tigil pasada o sila ay papasada pa rin? Yes, Angela, natanungan natin yan, ano, sa ating ilan sa mga delivery rider na naandito, at sabi nga nila at susubukan nilang sumama pero sasayang daw kasi yung oras. So ang gagawin nila baka
dumaan muna sila, no? Tsaka sila babiyahe. At sayang din kasi yung araw na masasayang daw yung araw na at kahit papaano may makikita pa sila. So yun ang plano nila ngayong araw, yung ibang mga nakausap natin dadaanan itong mga nagkikilos protesta, no? At nakikisa naman daw talaga sila, pero yun nga, kailangan pa rin nilang kumita ngayong araw. Alright, maraming salamat sa iyong updates. That was our mobile journalist, Francis Rivera.